Bukod sa kaalaman ng marami, nagkakaroon din ng heart disease ang mga hayop. Pag-usapan natin ang ilan sa mga karaniwang sakit sa puso ng ating mga pets. Para bigyan tayo ng impormasyon at linaw tungkol dyan, narito ang ating millennial vet friend na si Doc Dan. Hello, I'm Doc Dan, your millennial vet friend. Ano-ano ang mga karaniwang sakit sa puso ng aso at pusa? Mga common na sakit sa aso at pusa ay meron tayong tinatawag na congenital or acquired. Yung mga congenital, yun yung mga minamana na katulad ng sa tao is mayroong butas sa puso like septal defect, ventricular septal defect, or patent ductus arteriosus. Yung mga acquired naman ay ito yung mga nakukuha nila sa kadahilan ng humihina na ang kanilang muscle sa puso like cardiomyopathy, o yung pagkakaroon din nila ng bulati sa puso, at yung mga very common na mitral valve diseases. Paano malalaman kung may sakit sa puso ang inyong mga alaga? May tinatawag kasi tayo na symptomatic and asymptomatic. Yung asymptomatic, halos wala tayong makitang mga senyales sa kanila, pero meron pala silang mga sakit sa puso. Sa symptomatic naman, ito yung mga hirap sa paghinga, inuubo. Marami kasing klase ng pag-uubo. Pwede siyang respiratory or cardiorespiratory. Yung respiratory is yun, baka meron lang siyang plema. Pero sa cardiorespiratory naman is ginagamot na siya pero hindi natatanggal. Yun, mga ilang linggo. Kailangan agad ma-check up kasi baka ito ay sinyales pala ng pagkakaroon ng problema sa puso. Napapagod agad during exercise at hinihimatay, pero eventually ay nagre-recover din agad. Sa mga pusa, minsan akala natin may pilay kasi hindi sila nakakalakad sa likod, pero meron palang problema sa puso katulad ng pagkakaroon ng pagbabara or ang tinatawag na thrombus formation. Kapag bumara kasi yun sa kanilang ugat, ay hindi na nakakadaloy ng maayos ang dugo. Kaya yun na yun, nagkakaroon sila ng lameness or parang pilay sa likod ng kanilang mga paa. Paano ginagamot ang sakit sa puso ng mga aso at pusa? May mga prepared na mga gamot, ngunit kailangan muna itong ma-assess ng iyong veterinaryo kasi may mga signs or may mga sakit sa puso na hindi kailangan ng medications at kailangan i-assess ulit after 6 months to 1 year, at may mga sakit din na nasa terminal stage na pala or nasa third stage na pala or stage C na stage or stage B2 na sila lang yung mga kailangan mag-start ng mga medications. At inuulit ang assessment after 4 to 6 months. Ano-ano ang mga dapat gawin para makaiwas ang inyong mga alaga sa mga karaniwang sakit sa puso? Ang mga kailangan gawin ng mga nag-aalaga ay una-una sa lahat, pinaka-importante ang exercise. Parang sa tao din, magandang lifestyle. Iwasan silang bigyan ng mga masyadong matataas ang salt content na pagkain, lalo na ang mga prepared for humans. At isupplement din sila ng mga vitamins. Pinaka-importante na vitamins sa puso is dapat meron siyang content na taurine. Sa heartworm naman, ito ay nakukuha sa mga kagat ng lamok. Kaya at 6 months old, kailangan nilang makareceive ng prevention para maiwasan ang pagkakaroon ng bulate sa puso. Kasi ito din yung nagpapahirap sa kanila sa paghinga, at the same time, para magkaroon ng iba pang complications katulad ng internal organ complications. Kapag nakapansin po tayo ng mga sinyales na hinihingal palagi, madaling mapagod, hinihimatay, inuubo, kumonsulta agad sa veterinaryo para maagapan at hindi mag-progress sa mas malalang sitwasyon kung ano man ang problema. Sabi nga nila, prevention is better than cure. Sa mga mukhang healthy pero may edad na 6 years pataas, ugaliin ang pagpapageneral every 6 months kung kinakailangan. Ayan, thank you Doc Dan sa isa na naman napaka-informative topic, di ba? Kaya mga ka-friend, kung meron kayong topic na nais ninyong malaman at gusto ninyong i-discuss namin ni Doc Dan, tumutok lang kayo dito sa aming channel. At syempre, huwag nyo ding kalimutan mag-like, share, at follow sa aming social media accounts. Muli, ako po ang inyong friendly urologist na si Dr. Joseph Lee. At ako naman po ang inyong millennial vet friend na si Doc Dan dito sa The Pos Pet Lifestyle Channel.